Si Diego Silang ay ipinanganak noong Disyembre 16 na 1730 sa Caba, La Union, hilagang bahagi ng Pilipinas. Siya ay bininyagan noong Enero 7, 1731 sa Vigan, Ilocos Sur. Lumaki siya noong panahon na ang Pilipinas ay nasa ilalim ng kolonyal na pamumuno ng mga Espanyol, isang panahon na minarkahan ng hindi pagkakapantay-pantay ng lipunan, pagsasamantala, at pagsupil sa kultura. Ang pamilya ni Diego ay katutubong Ilocano, at siya ay may malakas na koneksyon sa lupain at sa mga tao nito. Ang koneksyon na ito ay malamang na may mahalagang papel sa paghubog ng kanyang pananaw at pag-aapoy sa kanyang pagnanais na manindigan laban sa mga mapang-aping Espanyol. Mula sa murang edad, nasaksihan na ni Diego ang kawalang katarungang ginawa ng mga otoridad sa Espanya sa kanyang kapwa Pilipino. Ang pamahalaang kolonyal ay nagpataw ng mabigat na buwis sa lokal na populasyon, na kadalasang nagdudulot ng kahirapan sa ekonomiya. Malaki ang epekto ng kapaligirang ito sa pag-unawa ni Diego sa hustisya, at sa kanyang pakikiramay sa pagdurusa ng kanyang mga tao. Sa kanyang paglaki, naging maliwanag ang likas na katangian ng pamumuno ni Diego. Nakilala siya sa kanyang katalinuhan, karisma, at kakayahang magbigay ng inspirasyon sa iba. Ang mga katangiang ito ay nagsisilbing mabuti sa kanyang pagsisikap na labanan ang kolonyal na paghahari. Si Diego Silang ay nagtrabaho bilang isang mensahero para sa isang lokal na paring Kastilyan. Siya ay bihasa at magaling sa pagsasalita ng wikang Espanyol. Siya ay mensahero na naghahatid ng sulat mula Ilocos patungong Maynila, mga paglalakbay na nagbigay sa kanya ng sulyap sa kolonyal na kawalang katarungan at nagtanim ng binhi ng paghihimagsik. Ang pagkakataon ni Diego na gumawa ng pagbabago ay dumating sa panahon ng pananakop ng mga British sa Maynila noong taong 1762, isang panahon kung saan pansamantalang humina ang pagkakahawak ng mga Espanyol sa Pilipinas. Nang maramdaman ang pagkakataong palayain ang kanyang bayan, nagtipon si Diego ng magkakaibang grupo ng mga tagasunod kabilang ang mga magsasaka, mga katutubo, at mga lokal na pinuno. Pinangunahan ni Diego ang isang kilusang paglaban laban sa mga Espanyol. Ang layunin niya ay lumikha ng isang malaya at patas na lipunan kung saan iginagalang ang mga karapatan ng mga tao at hindi na sila napapailalim sa mapang-aping mga buwis at patakaran. Ang kakayahan ni Diego sa pamumuno ay mabilis na nakakuha sa kanya ng paggalang at paghanga ng kanyang mga tagasunod. Mabilis na nakuha ni Diego at ng kanyang mga puwersa ang kontrol sa mga bahagi ng Hilagang Luzon, kung saan nagtatag sila ng sarili nilang malayang pamahalaan. Si Diego ay pinarangalan bilang Kapitan General ng mga puwersang naghihimagsik, isang titulong sumasalamin sa kanyang pamumuno sa paglaban para sa kalayaan. Gayunpaman, ang laban para sa kalayaan ay maraming hamon. Ang mga otoridad ng Espanya, na napagtanto ang banta na dulot ng kilusan ni Diego, ay nagtrabaho upang pahinain ang kanyang impluwensya. Sa kabila ng pagharap sa pagtataksil mula sa kanyang sariling hanay, nanatiling matatag si Diego sa kanyang pangako sa layunin. Sa taong 1763 kalunos-lunos, namatay si Diego nang siya ay ipagkanulo at pinatay ng isa sa kanyang sariling mga kasamahan na isang mestisong Espanyol-Ilocano na nagngangalang Miguel Vaicos, na binayaran ng mga otoridad ng simbahan upang paslangin si Diego Silang sa tulong ni Pedro Becbec. Ang kanyang kamatayan ay isang dagok sa insurhensya, ngunit ang kanyang pamana ay patuloy na nagbigay inspirasyon sa kanyang mga tagasunod. Kinuha ng kanyang asawang si Gabriela Silang ang kanyang mandato, at naging pinuno sa kanyang sariling karapatan, na nagpatuloy sa laban para sa kalayaan. Sa pamumuno ni Gabriela, nagpatuloy ang pakikibaka laban sa pamumuno ng mga Espanyol. Pinamunuan niya ang matapang na pagsalakay at nakibahagi sa mga estratehikong labanan, na nagpapatunay sa kanyang katapangan at determinasyon. Gayunpaman, noong taong 1764, siya at ang kanyang mga tauhan ay binihag ng mga otoridad ng Espanya. Si Gabriela, ang kanyang mga tauhan, ay binitay noong Setyembre 20, 1763. Sa kabila ng kanyang kamatayan, nabuhay ang diwa ng paglaban. Ang pamana ni Diego Silang ay nananatiling nakaukit sa kasaysayan ng Pilipinas.
Ang kanyang kagitingan, pamumuno, at pangako sa katarungan ay ginawa siyang isang iginagalang na figura sa pakikibaka ng bansa para sa kalayaan. Ang mga monumento at alaala ay nakatayo sa kanyang karangalan, nagsisilbing mga paalala ng lakas ng pagkatao at kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang kwento ni Diego Silang ay isa sa nanindigan laban sa paniniil, nagpasiklab ng isang kilusan, at sa huli ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kalayaan ng kanyang bayan. Ang kanyang kwento ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino, na nagpapaalala sa kanila na ang paghahangad ng katarungan at kalayaan ay isang layuning karapat-dapat na ipaglaban, anuman ang mga hamon na naghihintay sa hinaharap.